Ipagpatuloy natin ang ating pagtutok sa posibleng kasunduan sa pagitan ng US at Iran kasunod ng naganap na G7 summit sa Pransya, kung saan ang mga lider ng ilan sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, Pransya, Alemanya, Britanya, Hapon, Italia, Canada at US, ay naglabas ng magkasanib na pahayag na nananawagan ng agarang tigil putukan sa Lebanon. Ang Memorandum of Understanding ay nananawagan ng pagtigil ng labanan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran, kahit na hindi naging bahagi ang Israel sa prosesong ito ng negosasyon. Ang punong ministro ng Hapon, Sanae Takaichi, ay malugod na tinanggap ang paglagda sa Memorandum of Understanding at sinabi niyang umaasa siyang agad na magpapatuloy ang paglalayag sa Strait of Hormuz. Sinabi niya na umaasa ang Tokyo na agad na makakamit ng Washington at Tehran ang isang pinal na kasunduan tungkol sa mga issue sa nuclear ng Iran at iba pang mga usapin. Sinabi rin niya na magpapatuloy ang Japan sa pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad at gagawin ang lahat ng diplomatikong pagsisikap upang makamit ang kapayapaan at katatagan sa buong gitnang silangan. Kaya para sa dagdag na reaksyon at pananaw, tinatanggap namin dito sa studio ang bagong Israeli ambassador sa Japan. Si Emmanuel Navon na siya ring CEO ng Euromed Middle East Council at isang tagapagturo ng internasyonal na relasyon sa Tel Aviv University. At hindi rin siya bago sa I-24 News English bilang isang komentaryo. Dr. Navon, upang magsimula, binabati kita. Salamat. Tiyak na isang mahalagang panahon ito para simulan ang ganitong tungkulin. Kapag tiningnan mo ang hinaharap ng particular na rehiyong ito, sa ganitong delikadong panahon, literal na lahat ng mata ay nakatutok sa Switzerland, naghihintay kung ano ang lalabas tungkol sa tila kasunduang ito. Ibahagi ang pananaw ng Israel sa mga kasalukuyang alalahanin sa rehiyon habang nag-uusap tayo. Sa panig ng Israel, syempre, ang katotohanan na ang Islamic Republic of Iran ay hindi lang nakapanatili ng sarili nito sa kabila ng pag-aalsa ng mga sibilyan ilang buwan na ang nakalipas at pagkatapos, syempre, ang mismong digmaan, ngunit nakakuha ito ng maraming konsesyon mula sa pamahalaan ni Trump, ang administrasyong Trump, sa pangkalahatang memorandum ng pagkakaunawaan. At kahit na patuloy na idinedeklara ng Estados Unidos at ng mga pangunahing kaalyado nito, natutol sila sa isang nuclear na Iran. Sa huli, kung makakakuha ang mga Iranian, alam mo, ng isang kasunduan na sa batayan ay nagpapahintulot sa kanila na panatilihin ang kanilang mga misil, na nagbibigay daan sa kanila na matanggap ang na-freeze na pera, pati na rin ang malaking pamumuhunang 300 bilyon sa ekonomiya ng Iran. Marami ring kalabuan sa programang nuklear. Ibig kong sabihin, ang Iran ay nangangakong hindi magsisikap na magkaroon ng mga sandatang nuclear kahit na ilang beses na nitong sinabi noon. Ngunit patuloy pa rin nitong isinusulong ang programang nuclear nito. Maraming alalahanin tungkol sa memorandum na napagkasunduan. May 60 araw ang US at Iran para mag-usap. Pero ang memorandum ay malaking dahilan ng pag-aalala, lalo na para sa Israel. Bukod pa sa Memorandum of Understanding at maraming pag-aalala tungkol sa tila na babagong relasyon sa pagitan ni Benjamin Netanyahu at Donald Trump. Ang katotohanan ay napakatuso ng Iran sa pag-uugnay ng mga nangyayari sa hilagang bahagi sa pagitan ng Israel at Hezbollah na sinusuportahan ng Iran sa negosasyong ito sa Switzerland. Ano ang masasabi mo sa katotohanang tila nakatali ang mga kamay ng Israel pagdating sa pagtatanggol sa sarili nitong mamamayan laban sa isang proxy ng Iran? Malinaw na ang mga Iranian hindi nila itinatago ang katotohanan na gusto nilang hindi makaganti ang Israel sa mga pag-atake ng Hezbollah. 12-12 na ang ganitong pag-atake gamit ang missile at drone ang naganap kamakailan sa pamumuno ng Iran. Hindi kikilos ang Hezbollah kung walang utos o kahit papaano ipahintulot mula sa Tehran. Kaya syempre, interesado ang mga Iranian na panatilihin ang tensyon at presyon mula sa Hezbollah laban sa Israel. Mapapansin mong tuwing gumaganti ang Israel sa Hezbollah, madalas ipinapakita ng mainstream media na parang basta na lang binobomba ng Israel ang Lebanon. Tama ba? Kaya kahit sa usapin ng naratibo, may kalamangan ang mga Iranian. Pero gaya ng malinaw na sinabi ng pamahalaan ng Israel
at sanayon din ang oposisyon at karamihan ng Israeli, hindi pwedeng palampasin ng Israel ang mga agresyon at pag-atake, lalo na yung weekend lang ay may 4 tayong sundalong nasawi. 5 sundalong Israeli. Hindi ito katanggap-tanggap. Malinaw na sinabi ng Israel na hindi nito papayagan ang Hezbollah na patuloy na magpakawala ng mga misil at drone at patuloy nitong poprotektahan ang sarili kabilang ang security zone sa Timog Lebanon. Dr. Navon, pupunta ka sa Japan sa mga susunod na linggo. Siyempre, nais din ng Japan ng matatag na gitnang silangan. Pag-usapan natin ang maaring ialok ng Israel sa usapan, particular sa hinaharap na estratehikong relasyon nila sa Tokyo. Sa tingin ko, ang Japan ay dumadaan sa isang malalim na estratehikong pagbabago nitong mga nakaraang taon nagsimula noong 2022. Naiintindihan na ang klasikong modelo ng Japan ay ipinakilala matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Ang pagtuon lamang sa pagpapaunlad ng ekonomiya at ang labis na pag-asa sa Estados Unidos para sa depensa ay hindi nakatanggap-tanggap na yon sa kasalukuyang mundo. Mapayapa pa rin ang Japan at mahalaga pa rin ang ugnayan nito sa Estados Unidos. Dahil sa paglakas ng China bilang puwersang militar, patuloy na pagpapalakas ng sandatang nuklear ng North Korea at pag-atake ng Russia sa Ukraine, at syempre dahil sa koordinasyon at pagkakaisa ng China, North Korea, Russia at Iran, dahil dito, napilitan ng pamunuan ng Hapon na taasan ang gastos sa militar at pagandahin ang proseso ng pagpapasya sa pambansang seguridad. Ngayon, pamunahing manlalaro na ang Japan sa seguridad ng malayong silangan. Ang seguridad ng malayong silangan at Indo-Pacific ay konektado rin sa gitnang silangan. Dahil sa ugnayan ng Iran, North Korea at China, at dahil ang seguridad ay hindi lang tungkol sa armas, kundi pati sa supply ng mahahalagang yaman tulad ng enerhiya para sa Japan at mga critical na materyales. Sa ganitong konteksto, malaki ang maitutulong ng Israel dahil sa malawak nilang karanasan sa militar at missile defense. Pasensya na. At bukod pa doon, ang Israel ay isang mahalagang kalahok sa estratehiya ng US sa pantitiyak sa supply ng mahahalagang materyales gaya ng mga mineral. Dr. Emmanuel Navon, ang papasok na Israeli ambassador sa Japan, Baruch Slaha, gaya ng sinasabi natin sa bahaging ito ng mundo. Sa iyong susunod na paglalakbay at bagong tungkulin, inaabangan namin ang mga balita mula sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagpunta rito sa studio.